Welcome back again sa ating panibagong episode, guys. MST is here. Panibagong araw, panibagong hamon, panibagong pagsubok na naman sa buhay. Balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ulit ako magdadive sa nahuli natin kahapon ng mga pelagic. Bumalik ako dito dahil nagbabakasakali akong nandito pa sila sa mababaw na area sa mga pwestohan natin. Eto't medyo madilim pa nga, nandito na ako sa spot. At eto na, yung naging pang 3 araw natin dito sa spot na to, dito sa old spot. Sana magpakita pa yung mga pelagic ngayong araw na ito dahil napakaganda yung mga nahuli natin kahapon. Makalipas ng ilang minuto, guys, eto medyo maliwanag na dito sa spot. Maraming nagawa na akong dive dito pero wala pa rin nagpapakitang malaking isda kahit napakaaga ko kanina. Medyo mahina kasi yung agos ngayon kaya wala siguro yung malalaking isda dito sa mababaw na area. Mas maganda kasi dito mag-hunt is medyo malakas yung agos. Maganda naman yung activities ng mga bait dito. Nandito ulit yung mga stick unicorn dito sa mababaw na area. Parehas lang kasi nung agos kahapon, isang direction. At habang nag-aantay ako dito ng isda, eto nagpakita yung mga lumahan kaya na-excite ako dito. Etong samaral is pabalik-balik na sa akin kaya kinuha ko na. Shoutout nga pala sa Tribu Mandaragat by Ian Lester Rebellion. Pinakapogi nagtuturo ng basic and advanced spur fishing sa Pagkilatan, Batangas. So kung gusto nyo magpaturo ng spur fishing, basic and advanced, kontakin nyo lang itong page na to para matuto kayong mag-spur fishing. Ang pwesto niya is nasa Pagkilatan, Batangas. Pagkahuli ko ng samaral, bumalik ako dito sa ilalim at ganoon pa rin, nandito pa rin yung mga stick unicorn dito sa mababaw na area. Pero sadyang mahina talaga yung agos kaya wala pang nag-hunt sa kanila ngayong umagang ito. Nagpakita pa sana yung dalawang samaral dito pero mailap na. Sa dive na to, nakailang sisid na rin ako. Ito't biglang rumami itong mga maliliit na isda. Itong mga sari-saring isdang maliliit na ang makikita mo dito. Grabe. Kung malalaki lang sana itong mga stick unicorn dito, is pwede na nating hulihin to. Pero sadyang napakaliliit pa talaga. Palakihin na lang muna natin to. Itong ganitong size. At dahil nagkumpulan itong mga labahita sa harapan ko, kumuha na ako ng isa, pumitas na ako dito. Dito sa dive na to, lumipat na ako ng pwesto dahil doon sa unang dinaiba natin is wala talaga nagpapakitang malaking isda. Doon naman yung mga bait pero malumana yung galaw nila, walang threat sa kanila. Ganun pa rin dito yung mga bait, ang dami nila. Ang daming itong one spine unicorn. At dahil wala kang lumalapit na malaking isda, may napansin akong malaking stick unicorn. Halos 7 grams na rin, kaya kinuha ko na para hindi sayang yung pag-dive ko. Dahil wala talagang nagpapakitang malaking isda, okay na rin to. Pang-ulam na, at least nauna na yung pang-ulam natin.
Sa pwestong ito guys, kung matatandaan nyo sa previous episode natin, kahapon yung nag-dive ako dito ako nilapitan ng 4 na talakitok, yung Brassy Trevally kung tawagin nila. Kaya nag-abang-abang ako dito, baka sakaling may magpakita pang talakitok. Pero habang nag-aantay ako dito, wala talaga nagpapakita. At dahil paubos na yung hangin ko, tumira muna ako dito ng isa para hindi masayang yung dive natin. Okay na rin to, makarami kang labahita is maganda na rin. 200 per kilo pag nakarami ka na ito, kaya goods na, kwartang linaw na rin. Bumalik pa ako dito sa pwesto nung nahulihan natin ng labahita, yung ang dami, pero konti na sila pagbalik ko dito, kaya wala akong nakuha sa dive na to. Dahil nga wala talaga nagpapakitang malaking isda dun sa mababaw na area guys, eto puwesto na ako dito sa malalim na area. Mga 30 meters siguro ang lalim nito. At dito pagtingin ko sa kanang bahagi ko, may nagpakita namang mamsa pero napakalayo na nung mapansin ko. Nag-granting pa ako dito pero hindi na talaga lumapit. Kaya nagantay-antay pa ako dito. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpakita yung mamsa, kaya kumuha ulit ako na itong labahita. At habang pataas ako dito guys, pagkapul ko ng trigger, pagkahuli ko ng labahita, biglang nagpakita yung mamsa. Palapit na pala sa akin. Kung nagtagal pa sana tayo at hindi pinana itong labahita, mahuhuli siguro natin yon. Pero wala na kasi akong hangin, kaya tumira na ako ng labahita. Bumalik pala yung mamsa, grabe. Akala ko hindi na babalik. Mga nasa 10 kilo na siguro. Ay, sayang. Ay, nandun na tayo sa malalim. Medyo mahina ngayon yung agos kasi. Kaya nandito sila sa malalim. Oh, thank you Lord, okay pa rin. Ay, pang-5 isda natin. Pagka-secured ko na itong labahita guys, nakalod na rin ako dito ng spear gun at nakapahinga na rin. May biglang dumaan na napakalaking tangigi dyan sa malalim na area. Doon din sa napanaan natin ng labahita. Kaya dali-dali ako nagsagawa ng dive dito para mapansin ang kapugian ko. Habang palapit ako dito sa tangiging ito, mas lumalayo naman, hindi pinapansin yung kagwapuhan ko dito. Nang biglang humarap sa akin at eto na yung pagkakataong matitira ko. Dahil napakaharap yung pagkalapit na itong tangigi guys. Pinaside view ko muna ito, ngunit biglang tumalsik. Sayang! Hinabol-habol ko pa to pero hindi na talaga pinansin ako. Kaya huwag pilitin natin ang ayaw, hayaan na lang natin. At dahil nga may nagpapakita ng mga pelagic dito, na-excite na ako dito mag-dive. Kaya dito na ako nagpwesto sa malalim na area. Pagkapwesto ko dito guys, eto ang nagpakita ulit sa akin. Napakalaking mamsa na naman. Akala ko dito, napansin na yung kapugian ko, dire-diretso na yung galaw niya. Ngunit ayun, biglang lumiko at pumunta dun sa malalim na area, dun sa mic clip. Nag-granting pa ako dito, pero hindi na talaga pinapansin yung pag-granting ko. At napansin ko dun sa mamsa, biglang tumigil dyan sa malalim na area, hindi na dumiretso dun sa pinakamalalim. Kaya nag-granting ako at gumalaw at sinugod etong mamsang ito. At hindi naman ako nabigo, biglang lumapit at sumugod ulit sa akin.
Ay, malakas. Matagal kong ma-secured. Ay, pumipigwas. Malaki pala. Kaya pala nahirapan akong hatakin pataas. Ay, thank you Lord. Sayang yung tangige. Ito siguro yung kaninang mamsa. Yung nagpakita din. Ay, malaki sana din yung tangige. Grabe. Mga nasa 10 din siguro yun. Mailap, biglang tumalsik. Okay pa rin, nakaisa pa rin tayo. 8:18 pa lang. Dive pa tayo, baka madagdagan pa. Siguro ahon tayo ng mga alas 9. Oh, thank you Lord. At eto, naging pang-anim na huli natin ngayong umagang dive na ito. May 5 nahuli na tayong maliliit. Etong napakalaking mamsa. Dahil nga mabigat na itong dalhin, pag magdadive, sinabit ko muna ito sa may corals para hindi tayo mahirapan sa pag-ahon. Medyo malalim kasi yung sinisisid natin ngayon dahil mahina yung agos at yung mga malaking isda is nandun sa malalim na area. Pagbalik ko dito sa pwesto, dito natin nahuli yung mamsa, biglang nawala yung mga bait dito, konti na lang. At buti lang, may lumapit na isang batfish, kaya kinuha ko na to, pandagdag na rin to sa huli. Makalipas ng ilang oras ng pagdadive dito guys, halos malibot ko na itong bahura. Wala na talaga nagpapakitang malaking isda. Kaya yung batfish, sinama ko muna sa mga huli ko. At pagka resurface ko dito, pagtingin ko dito sa my clip, may nakita akong 2 mamsa. Kaya dali-dal akong nag-dive dito. Habang nag-freefall ako dito guys, nag-granting na rin ako para ma-attract yung mamsa. At hindi naman ako nabigo, biglang tumaas yung 2 piraso. Kaya lang, biglang umikot etong isa. Buti lang, etong kasama niya is dire-diretso. Kaya nainganyo etong isang bumalik. At eto na yung tinira ko kasi eto yung pinakamalaki dito sa dalawa. Okay, thank you Lord. Nakaisa pa. Medyo malit dun sa natin. Nandito sila sa may clip. Nakita ko itong 2 piraso. Kaya binabaan ko. Buta lang, napansin ka agad ako. At sumugod. Akala ko hindi na babalik. Lumiko itong isa. Ito yung pinakamalaki. Buta lang, bumalik pa. Sumugod kasi yung isa. Oh, thank you Lord. 2. Uy.
At dahil nga nakahuli pa ako ng isang mamsa dito, ginanahan pa akong mag-dive dahil nagpakita ulit yung mga lumahan. Pagkahuli ko kasi nung batfish kanina, nagbabalak na sana akong umahon, pero biglang nagpakita kasi yung mamsa, kaya ginanahan ulit ako. Pero sa dive na to, walang nagpakitang pelagic, kaya imbes na umahon ako ng walang huli, kumuha ulit ako na itong isang labahita. Sa dive na to, nagpwesto ulit ako dito sa naulihan natin kanina ng napakalaking mamsa. Nagbabaka sakaling may magpakita pa dito dahil nandito yung mga dalagang bukid, yung mga bait, ang dami ulit nila dito. Kanina kasi yung pagkahuli natin ng mamsa is nawala sila, pero mukhang wala na talaga magpapakitang malaking isda dahil napakalumanay na gumalaw etong mga bait. Kaya kumuha ulit ako na itong isang labahita. Pagka-secured ko nung last na labahita, guys, nakakaramdam na ng pagod ang paa ko. Parang pupulikatin na ako. Medyo pagod na rin. Matagal na rin yung pag-dive ko. Eto, nag-isang dive pa ako dito sa tapat nung sinabitan natin ng mga huli. At eto, nagpakita sa akin dito. Napakalaking dugtutuna. Akala ko, diretso nang susugod sa akin. Ngunit biglang lumiko na naman. Dahil nga tanghali na to, medyo mailap na yung mga pelagic. Tinawag-tawag ko pa to, pinaypayan ko etong dugtutunang napakalaki, baka sakaling lumapit, pero ayaw talagang pansinin yung kamay ko. Nandyan lang sa unahan, paikot-ikot na lang siya dyan. Hindi lang matanaw dito sa camera dahil medyo malayo, kaya nag-resurface na lang muna ako dito. At matapos kong makapahinga dito, makarecover ng hiningal guys, makapahinga, eto't bumalik ako dito sa ilalim. Dito pa rin sa nakitaan natin ng dugtutuna at dito na ako nagpwesto sa malalim na area. Matinding pahinga ang ginawa ko dito dahil yung paa ko is parang pupulikatin na talaga. At hindi naman ako dito nabigo, nandito ulit, nagpakita yung napakalaking dugtutuna. Habang pababa ako, eto na naman yung pangyayari kanina, biglang sumugod na naman. Akala ko diretso na dito para ma-close yung gap, pero biglang lumiliko talaga. Busog na siguro etong dugtutunang ito kaya ayaw nang lumapit. Nagdapa pa ako dito sa may bato para lumapit etong dugtutuna pero ayaw talaga, naka-distance pa rin. Hindi ko ma-close yung gap para matira. Kaya hinayaan ko na lang. Mailap yung dugtutuna. Nakadalawang sisid ako. Kunting-kunti na lang sana pero pagod na ako. Medyo malalim yun. Nasa 30 meters. Pa-slope pa yung ano niya, pwesto. Kaya hindi ko na pinatsambahan. Mahirap na. Ang dugtutuna kasi is nagwawala talaga pag pinapana. Hindi kasi magandahan ng tama. Kunting usog na lang siguro. Makagandahan ko na ng tama pero medyo nakadistansya siya. Kaya hindi ko na tinira. Balik na lang tayo dito bukas, baka magpakita pa yon. Okay lang yon. Goods na yung mga huli natin. Uwi na tayo. 9:44 na. Ginanahan akong mag-dive. At dito nakakaramdam na talaga ng pagod ang paa ko, parang pupulikatin ako pag magda-dive. Kaya hindi na ako nag-isang dive dito, kinuha ko na itong mga huli ko at pauwi na rin. Okay naman yung mga huli natin, nakadalawang mamasa tayo at itong mga maliliit na labahita. Naka-6 na piraso tayong maliliit na isda, yung samaral, yung labahita at isang stick unicorn. May isang batfish pa tayo. At dito guys, habang tinutuhog ko itong last na nahuli natin dalawang labahita, pag-ahon ko, bigla nang nalawbat yung camera ko, kaya hindi ko na napakita sa inyo yung pag-ahon ko dito. Etong mamsang malaki guys, sumabot naman ito ng 10 kilos pero hindi ko to bininta. Pinadala ko to sa Manila sa mga kapatid ko para makatikim naman sila ng sariwa. At etong isang maliit na mamsa is umabot naman ng 4.5 kg on scale. Kaya kumita ako dito sa mamsang ito ng 990. Yung the rest, yung maliliit na isda is kumita ako doon ng 800 plus yung lahat na maliliit. Okay naman yung naging kita ko ngayong araw na ito dito sa maliit na mamsa at dito sa mga maliliit nating nahuli. Nagtotal naman ang kinita ko ngayong araw na ito ng 1,790. Kaya gusto na rin nakita. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. At pagdating ng umaga guys, eto prepared na ako. Papunta na ako sa spot ulit. Doon ulit ako magda-dive. Mas maganda kasi etong ganitong style na maaga pa lang, medyo
madilim pa is nandun ka na sa spot, nagda-dive ka na. Yung iba kasing malalaking isda is maagang maaga talaga naghunt sila or kumakain ng mga maliliit na isda. Kaya pagkadating ko dito sa mababaw na area, nakakita ako ng isang ilak, kaya kinuha ko na to at medyo madilim pa. Pero pag nasa surface ka na is medyo maliwanag na ang sikat ng araw. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong ilak guys, dumiretso ako dito sa spot. At pagkapwesto ko dito guys, hindi pa nga nakakatagal, ang lakas ng agos ngayong araw na ito. Mukhang hindi tayo makakapurma ngayong araw na ito dito sa pagdadive dahil napakalakas ng agos. Kaya umuro na ako dito ng konti para hindi ako matangay dun sa malalim na area. At kung mapapansin nyo, yung mga bait is wala pa rin dito dahil napakalakas nga ng agos. Dito natin kahapon nakita yung mga streak unicorn. Sa pangalawang pagsisid ko dito guys, eto't medyo maliwanag na dyan sa mababaw na area. Dahil nga napakalakas ng agos, unti-unti ako nagpapatangay dito. Malamang sa malamang, yung mga bait kasi, yung mga dalagang bukid o yung mga streak unicorn, is nandun sila nakapwesto dun sa may malakas na agos. Ang makikita mo lang dito is yung mga maliliit na sturgeon fish. Pagkatapos kong magpahinga dito ng 10 minutes guys, eto bumalik ako dito sa ilalim. Ito na yung naging pangtatlong sisid ko ngayong umagang ito. Nagpwesto na ako dito sa may agos, nagpapatangay lang ako dito. At hindi nga ako nabigo, nandito nga yung mga streak unicorn, yung mga dalagang bukid, dito sila nakapwesto sa may malakas na agos. Kaya hindi pala natin nakita sa una at pangalawang dive natin doon dahil medyo mahina yung agos doon. Pero dito, sadyang malakas talaga. Nagantay-antay pa ako dito pero wala rin nagpakitang malaking isda dito sa pangatlong dive natin. Medyo madilim pa kasi dyan sa malalim na area. Dito sa pang-apat na dive ko, nagpwesto na ako dito sa medyo malalim na area dahil walang nagpapakita dun sa mababaw. At dahil nga napakalakas ng agos ngayon, pagkarating ko dito sa may bato, kumapit ka agad ako para hindi ako matangay. Pagkakapit ko dito sa may bato, dahil pa kanan ang direksyon ng agos, napatingin ako dito sa kanang bahagi ko at eto ang nakita ko. Napakalaking mamsang nandito lang sa mababaw na area. Grabe ang laki nito. Kaya ang ginawa ko, nag-grunting ako para mapansin ang kagwapuhan ko dito. At kung mapapansin nyo, pagkapul ko ng trigger, napakaganda yung patama ko dito sa napakalaking mamsa, hindi na talaga nakagalaw. Bingo! Ngunit pagka-resurface ko dito, pagtingin ko ulit sa ilalim, ayun, nagising yung napakalaking mamsa. At dito na kami naglabanan, naghilahan ng line. Dahil nga napakalakas ng agos, hindi ko to binibigyan ng line. Baka kasi isabit etong line at hindi na natin makuha etong napakalaking mamsa dahil napakalakas ng agos. Dito, nagpapahila na lang ako dito sa napakalaking mamsa para mabilis mapagod.
Makalipas ng 7 minutong paghihilan, pagpipigil dito sa napakalaking mamsa guys, eto tanaw ko na etong mamsa at pagod na rin, bigla na lang lumutang. Napagod din sa kalalangoy niya at sa pagpigil ko. Buti na lang, mabilis talagang humina at napakaganda yung patama ko kanina. Akala ko hindi na talaga magigising, parang gaya sa mga previous episode natin, yung napakalaking nahuhuli natin na biglang nagigising kahit napakaganda pa rin ng tama. Woo! Secured cats. Ay, lakas ng agos. Ito muna tayo sa mababaw. Pwede na to. Biglang bumilis yung galaw niya papunta sa akin. Akala ko mahihirapan ako. Buti lang napaganda yung patama. Ay, thank you Lord. Thank you sa paggabay sa pagpaanan na itong napakalaking mamsa ulit. Maganda talaga dito. Pag malakas yung agos. Buti lang talaga napaganda yung tama. Pag hindi ito nagandahan, delikado tayo. Pakatangayin tayo sa laot. Nandito na nga tayo. Doon natin pinanaw. Doon tapat sa may bato. Oh, thank you Lord. Grabe. Ang laki. Siguro uwi na ako nito. Okay na to, goods na goods na. 6:18 pa lang. Ang aga-aga pa. Okay na to. Goods na ako dito. Sa ibang araw naman, kung may ibang kasana tayo maganda, pwede pa tayo dun. Pwede pang makaisa siguro. Pero okay na to sa akin. Thank you Lord. Ayan. Palutang-lutang na itong napakalaking giant. Napakalaki. Parang buya ko na. Grabe. Buti lang sumugod pa talaga. Akala ko hindi makagandahan ng tama. May kawil pa dito sa ano. Nasabitan siguro to. Pero maliit lang na kawil. Uwi na tayo. Gusto na to. Napakaagang blessing ng Lord sa atin. Thank you Lord. At dahil nga napagod ako na itong napakalaking mamsa, kumuha ko na rin ako dito. Nakadalawang piraso naman tayo ngayong umagang ito. Isang ilak, saka itong napakalaking mamsa, goods na rin. Kahit 2 piraso lang yung nahuli natin ngayon, is napakalaki naman itong mamsa. Kahit saglit lang tayong nag-dive, napakaagang blessing to sa atin ni Lord. Pagkarating ko dito sa bahay ng asawa ko guys, eto tinimbang na namin itong isda. Yung nasa dagat pa ako, estimated ko dito is mga 30 kilos pataas. Pero ito ang timbang na napakalaking mamsa nating nahuli ngayong araw na ito, 28.80 kg on scale lang. Pero goods na rin, napakalaking mamsa na rin to. At dahil walang bumili ng buo na itong napakalaking mamsa, ginayat ko to at ibebenta yung laman, yung ulo at buntot, isititira ko na lang pang ulam namin. Pagkatapos naming magayat-gayat itong napakalaking mamsa, ang kinita ko lang dito sa mamsa guys, dahil ginayat, dahil magre-reseko ito, pag laman na lang ang ibebenta, malaki ang ulo kasi ng mamsa. Kumita naman ako dito sa mamsang ito ng 4,000 plus, kaya goods na nakita yon. Kasi itong nagaya, tumulong dito sa pagyayag, is binigyan ko ng laman din para may pang-ulam sila. Pag nabenta ko kasi ito ng buo, itong napakalaking mamsa, itong 28.80 kg on scale, times 200 natin, is may kikitain ako dito ng 5,600. Pero dahil nga laman na lang ang binenta ko dito, is magre-reseko talaga to, parang nagkatay ka lang ng baboy. Pag laman na lang ang binebenta ko dito guys, is 250 per kilo, dahil puro laman na, wala ng ulo. Kaya medyo mahal kaysa buo pag binenta mo. Shoutout nga pala kay Spartan, Milagrosa Diyos, Mateo Fabrero,
Boboy's Vlog, Romel Navarre, Annie Rosal, Ami Friend, Maylisa Fer Fernando Jr., Felix Quiroy, Alexander Sidilla, Frederick Tirado, Gil Magallanes Sr., Ken Lopez, Cesar Ableng, Nobin Jun Batak, Jason Alijo, Henry Lutakan, Kayadong Family, Leopoldo Olsar, Patrick Pahalya, Edison Aba, Lumagdang Family, Felix Lumagdang, Noel Grigo, Rini Alicen, Rafael Recto, Natanya Mira Recto, Munit Recto, Warren Aba, Paquito Bantulo Jr., Raymond Gundran, Judel Milesa, Nelson Pantura, Antonio Villanueva, Celos Family, Romel Navarre, Trinan Ligas, Ronald Imbodo, King Bakay, Lugin Gillian, Jaber Family, Federico Jaber Jr., Carlos Miguel, Danilo Adalin, Chubbs Prince Adalin, Arce Cabera, Eduardo Yuson, Ruel Busque, Rafi Bantilan, Boyet Padirugaw, Liberto Macaranas, Jenejoy Alcantara, Carlo Tampe, Ronnie Borja, Bobet Bisonya, Levis Torres, Hanford de San Jose, Mark Cerveto, Uncle Atans Adventure, Gerald Sabado, Alexander Pesquera Family, Jeffrey Mingo, Romblons for Fishing, Ronilio Babanto, Dennis De La Cruz Family, Jovan Balaran, Rizan Rubidillo, Kasangkay Vlog, Alin Arante, Bonifacio Arbalate, Norma Ascares, Johnny Tumampos, Efren Macalino, Romil Trinidad, John Lawrence Trinidad, Manres, Rubin Lara, Armando Suaverdes, Jepor Binagen, Gustavo Oraya, Raymond Musong, John Rel Terado, Fish is My Hobby Official, Mario Fermejo, Pitz Olyamo, Socrates Guarin, Jamil Bagamasmad, Anthony Fadera, Asyong Sandara, Christopher Belhida, Jardin Family, Jing Sintino, Lore Abidal, Teo Bong, Dantes Aranas, Tingala Family, Flora Family, Rodil Cabasag, Mikael Datas, Marlon Hamisola, Berle Banyares, Motored, Mikael Camacho, Inot Armoa, Joel Ranas, May Agnes Stotze, Ibla Murisa, Trilox Family, Magdato Family, Raniel Britannico, Aljibar, Jerome Alameda, Paclibar Family, Christian Di Guzman, Pulito Cuesta, Rick Stubbs Tabauda, Barbadillo Family, Silso Ilisan, Kuya Bongs Vlog, Erwin Labin Malayan, Jonathan Micabalo, Odairo Family, Greek TV, Nelson Bota, Maria Teresita Moscare, Permen Loren Kalaykay, Jonathan Igarat. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.